Ito mga kapuso, sama-sama kayo dyan sa tahanan ngayon. Para mas lalong masaya ang pagsasama-sama ninyo. O kaya pag mas masaya yung birthday, yung anibersaryo, anumang okasyon, mag-Goldilocks greeting cake. Goldilocks greeting cake, pwede nyo pong pasadya eh. Pwede yung pasadya ko na isusulat, yung dekorasyon, yung bulaklak, pwede kayong mamili. May chocolate, meron yung paborito kong mocha, meron yung marble at iba pa. Customize, ika nga sa wikang Ingles. At ang maganda pa rito, pwede nyong orderin. At delivery. May Goldilocks delivery hotline po tayo. 498-139. 8888-1999. 8888-1999. Kahit walang okasyon. Yung basta parang lasa-lasa na gusto nyo mag-cake, yan. Diyan nakilala Goldilocks sa mga cake nila mga kapuso eh. Goldilocks delivery hotline 498-139. Pwede rin kayo mag-order online. www.goldilocksdelivery.com.ph www.goldilocksdelivery.com.ph Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Nagbayad na po ang pangunang bayad po ng kalahati nung 1 bilyon ng bagit kumulang na utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross. Ano nangyari doon sa kalahati? Binayaran na ba, Maris? Pero kalahati pa lang yung binayaran. Binayaran na ba, Romel? Ngayon, si Senator Gordon naglabas po ng payag. Hindi na raw sila papayag na umabot muli sa 1 bilyong piso ang utang ng PhilHealth na yan sa Philippine Red Cross. Nim Parabelo, pasok! Hindi na nga umano hahayaan ni Senator Richard Gordon na lumobo muli ang pagkakaroon ng PhilHealth sa Philippine Red Cross. Hindi na daw nila paabutin muli sa 1 billion pesos. Kaya Gordon, kahit garantisadong magbabayad ng PhilHealth, ay hindi na nila gustong maulit ang ganong iritasyon at issue dahil sunod-sunod ang crisis na kinakailangang tugunan ng Red Cross. Tumanggi naman si Gordon na sabihin kung hanggang magkano ang papayagan nila na maging bayarin ng PhilHealth. Sa ngayon, abala ang Red Cross sa COVID-19 tests at tumutulong din sa mga nasalanta ng bagyong Rolly. Sa panayam, sabi ni Gordon na bayaran ng PhilHealth ang 600 million pesos sa bahagi ng utang nito sa COVID-19 tests. May 477 million pesos pa raw na kinakailangang bayaran ang PhilHealth. Ang 461 million dito ay balakse ng lumobong utang at ang 60 million pesos naman ay nadagdag nung mag-resume ang Red Cross COVID test noong Oktubre 28 o kinabukasan nung partial payment ng PhilHealth. Itatagalan naman ng PhilHealth sa pagbabayad dahil binavalidate ang mahigit 130,000 COVID-19 tests na pinababayaran ng Red Cross. Ang Red Cross ang nagsasagawa ng COVID test para sa mga dumarating na OFWs, mga pasahero sa airport at seaport, mga health worker at frontliners ng gobyerno. Anyong kapuso, Nimpa, Raven, Super Radio, DZBB, mula Iwanay. Sa mababang kapulungan naman mga kapuso, yung mabilis na pagpapatibay sa mga evacuation center bill. Meron palang ganon, panukalang batas tungkol sa mga evacuation center? Kailangan na tutukan daw po ng Kongreso ayon sa isang mambabatas. Ayon sa isang kongresista, Divine Reyes, pasok! Dahil okupado ngayon ang mga pasyente ng COVID-19 bilang quarantine facilities, ang karaniwang evacuation centers kung may kalamidad, malaki ang pangailangan na pagtibayin na ang Evacuation Centers Bill o ang House Bill 5259. Binigyan din niya ni House Deputy Minority Leader Carlos Zarate sa harap na mayroong 2 milyong residente mula sa 12 rehiyon sa bansa ang naapektuhan ng bagyong Rolly. Sinabi ni Zarate na panahon ng makapagtayo na mas maraming disaster resilient evacuation centers upang hindi malimit na nagagamit ang mga eskwelahan, multipurpose hall at covered court kung may kalamidad. Sa ilalim na Evacuation Centers Bill, magtatayo ng mas malaking evacuation area na kaya mag-okupa ng malaking populasyon, matibay sa bagyo o lindol at malayo sa water at landslide prone area. Dapat din ay kompleto ang pasilidad at mga kagamitan tulad ng cubicles para sa mga hindi bababa sa 5 pamilya, malinis na palikuran, may kitchen at laundry areas, may generator, sapat na tubig, at dapat meron ding stock room para sa relief goods. Maganda ko, Divine, excuse me maganda ko sa maganda yan Ang kaso saan ka kukuha ng pera para dyan? Ayun, kailangan nga maisabatas ito, Mike, para mahanapan ng pondo. Tsaka kailangan yung mga evacuation center matitibay. Tama, Siyempre, kaya may evacuation center dun sa mga, lalo na sa mga lugar na madalas daanan ng mga bagyo, na madalas tamaan ng mga kalamidad. Di ba? Tignan mo ngayon, dun sa Bicol, may mga evacuation center dun, lilipad yung mga bubong.
Kawawa Oo, naman yung mga bakwit. Oo, kaya nga talaga dapat yung tinatawag na disaster resilient at malayo dapat, Mike, doon sa yung posibleng landslide at pagbaha, lalo na yung mga malapit sa dagat. At kailangan din yung evacuation center merong sariling klinika na doon lalagay Sus, yung mga Maria Joseph. mahalagang medical equipment At syempre, at yung merong klinika- pang counseling area. Dapat yung clinic, meron yan tinatawag na medical personnel. Aanin mo yung clinic kung walang nurse. Tama, kung walang dapat doktor. meron. Ha? Oo, dapat meron din bawat evacuation area na yan. At meron din dapat dyan nakatutok na taga-DSWD at local disaster personnel. So yun yung mga binabanggit. Kasi nga sinasabi ni Zarate na mas maraming buhay talaga yung maliligtas kung matibay, malawak at maayos ang itatay yung evacuation centers, lalo na't madalas sa daanan ng bagyo at nasa ring of fire na delikado nga sa malalakas na lindol, volcanic eruptions at tsunami ang Pilipinas. Ang inyong kapuso, Divine Reyes, GMA Super Radio, DCWB, walang iwanan. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Alas WB. 8:27 na po, radyo na, TV pa, courtesy na, disiplina pa. Kaugnay po niyan, meron din pong panukala na magtatag ng bagong departamento sa gobyerno, yung Department of Disaster Resilience. At tinututulan ng ilang senador ang pagtatatag ng departamento na yan. Ayon kina Senate Minority Leader Franklin Drilon at Senador Richard Gordon, lalo lamang kasi nitong palalakihin ang gastos ng gobyerno. Meron na tayong NDRRMC. Di ba, Andoy? National Disaster. Tapos bawat probinsya, may Provincial Risk Reduction Management Office of PDRMO. Tapos bawat lungsod, meron din. Ang mga barangay, dapat meron din. Ngayon gusto pa ng ilan na magtatag ng departamento ng tinatawag na Disaster Resilience. Ang sabi po ni Drilon at ni Gordon, lalaki lang ang gastos ng gobyerno. Ngayon, sa kabilang dako naman, ang sinasabi, kwentahin nyo kung magkano ang nawawala sa atin taon-taon. Halaga ng agrikultura, halaga po ng agrikultura, infrastruktura, mga bahay, etc. At higit sa lahat, nung walang halaga, hindi ko pwedeng kwentahin yung halaga, yung mga buhay po na nawawala dahil sa mga kalamidad. Kumpara naman dun sa gagastusin sa bagong departamento na yan, yun po ang magkabilang panig po ng usaping yan. Kapag nagtatag daw kasi ng Department of Disaster Resilience, magkakaroon ng bagong kalihim. Secretary, undersecretary, assistant secretary, gayon din ang mga bureau at regional director. At lahat ng mga opisyal ng bagong kagawaran na yan ay kailangan ng mga tauhan, kailangan swelduhan, kailangan bigyan ng panggasto sa kagamitan. Naman, tinukoy ni Drilon na tinatawag na 1/3 o isa sa bawat tatlo na ang pambansang pondo ay napupunta sa sweldo ng mga, gano'n ba yun? Sa bawat 3 pisong budget pala, isa sa bawat 3 piso napupuntang pang sweldo sa mga opisyal at kapatid ng gobyerno. Isa sa bawat 3